nung mga nakaraang panahon, mga minamahal, nung kami hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po ay isang driver, may 4 na anak, walang sariling tahanan, naninirahan sa isang squatter sa area. Pag taginit, napakainit mga minamahal, pag tag-ulan, binabaha. So ganun sitwasyon mga minamahal, naging sakitin ng aking mga anak, 2 kong anak, hindi po yun nawala ng ubo, sipon, pag nalamigan na uwi sa hika. Ganun din mga minamahal, may isa akong anak na babae, 1 taon pa lamang nagkasakit ng polio. Ito po ang isugod namin sa Lazaro Hospital. Yan po ay totally paralyzed ang buong katawan, walang may galaw kundi mata na lamang. Mga minamahal, after 1 week, siya po ay nagkaroon ng malay, ang kamay at ang ulo. Ngunit, ang mula bago ang pababa ay nanatiling malambot mga minamahal. Sabi ng doktor, patuloy na mag-inom ng vitamina at kung maaari, mapatherapy once a week. Dahil po sa kahirapan namin, walang pambili, hindi po namin nagawa yan. Kaya mga minamahal, sa loob ng mahigit 6 taon, siya po ay nanatiling lumpo, ni hindi po makaupo yan na walang kakapitan. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginamit po ang aking beloved wife sa kanyang karamdaman, cancer sa bituka, bagamat naoperahan po sa Quezon City General Hospital, hindi po yan ang karoon ng kagalingan. Isang araw mga minamahal, pagpa-check up namin sa Quezon City General Hospital, pauwi kami sa aming tahanan, may nakasakay kami 2 manggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Nakita po nila ang kalagayan ng aking beloved wife. Nagtanong sila. Ang sabi ko, naoperahan, cancer sa bituka. Sabi niya, sayang, sana nakakilala sila sa ating pinakamahal na Panginoon bago naoperahan. Sapagkat dito niya pinapagaling ang lahat ng uri ng karamdaman, walang bayad. Ganun din mga minamahal, sapagkat kami po ay gulong-gulo ang aming isipan, hindi po namin nagbigyan ng mansion. Ngunit dumating ang araw mga minamahal na ang aking beloved wife, inaasahan kong gagaling siya. Sa loob ng 4 na buwan na pag-inom ng gamot, hindi po siya nagkaroon ng kagalingan. July 4, 1996, pagdating ko po ng bahay, ang sabi ng aking beloved wife, dalhin mo ako sa hospital, hindi ko na kaya. Hindi po ako makasagot mga minamahal. Ngunit naalala ko po ang Jesus Miracle Crusade. Sa halip na dalhin ko siya sa hospital, dinako ko siya sa dako ng Sabarte. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, ito ang pinaka-delikado kong desisyon na sa halip na umasa sa doktor, sa Panginoon na kami asa, hindi po kami binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ako nagkamali mga minamahal sapagkat sa araw na yun ng linggo, naranasan namin ng unang himala sa aming buhay. Na alam niyo mga himala, aking beloved wife, hindi maidil sa mga mata dahil nahihilo, hindi makakain, sumusuka, sumasakit ang operasyon. Ngunit mga minamahal, pagkatapos ng gawain sa dako ng Sabarte, ang sabi po ng ating beloved pastor, ang lahat ng may karamdaman, may mga problema, pumunta sa harapan, tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po kami nagatubili, tinanggap po namin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal ng malihan ng ating beloved pastor, ang aking beloved wife, siya po ay nagkaroon ng kagalingan mga minamahal. Pagkatapos ng minamahal, tinanggap namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, isang himala ang nangyari po sapagkat siya ay nakauwi sa bahay nang hindi na inalalayan. Nakalakad po siya ng diretso. Alam niyo mga minamahal, in less than a month, pinagaling siya ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din mga minamahal ng aking lumbong anak. Yan po ay hindi makalakad mga minamahal, talagang halos naawang-awa na ako mga minamahal. Ngunit mga minamahal yang siya po ay tumanggap ng bautismo sa tubig nung mag 8 years old. Pagdating kong bahay mga minamahal, isang araw nang ako umuwi, sinalubong po ako ng aking lumpong anak. Siya po ay nakatayo ng mga minamahal. Ang kanyang malalambot na paa, pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, kung hindi kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, maaaring sa mga panahon nito siya po ay naka-wheelchair. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din ng mga minahal, ako po ay mga karamdaman dahil ako po ay isang driver, nagkaroon po ako ng 4 na karamdaman na halos di po ako makapagtrabaho. Yan po ay almoranas, ulcer, pananakit ng likod at panglalabo ng mga mata. Ngunit po kung ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig, hindi ako nangailangan ng gamot, hindi ako nangailangan ng doktor. Ang lahat yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras nito mga minahal, 27 years na kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po ang kalakasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kalusugan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po kami nagkaroon ng kapayapaan sa aming buhay, nagkaroon ng kagalingan ng lahat ng karamdaman, nakaahon kami sa kahirapan mga minamahal. At gayon din mga malaki nagpasalamat sapagkat yung pangarap kong makapag-aral ng aking mga anak, hindi ko inasa mga minamahal dahil sa kahirapan, ngunit sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginamit po ang aking employer, sila po ay nakatapos ng college mga minamahal. May kanya-kanya na silang pamilya, may kanya-kanyang sariling tahanan. Ganun din mga minamahal. Dati po ako mga minamahal kaming tahanan, pinangkaluban din kaming tahanan mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang walang hanggang pasasalamat, pagpupuri, paglalahati ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon.